magandang araw sa inyong lahat. Tuloy po kayo sa aking channel, ang Mom's Fleurs Channel. Sa araw na ito, ay meron tayong aralin na tatalakayin sa asignaturang Filipino. May mga salita kasi tayo na pare-pareho o magkakapareho ang baybay, ngunit iba ang kahulugan. Halimbawa, ang salitang may baybay na A, S, O. Paano natin malalaman kung ang salitang aso ay nangangahulugan ng isang hayop? Aso, nangangahulugan na ito ay isang usok. Mayroon din tayong mga pahayag na magkakapareho. Pero, iba ang mensahe na gustong iparating o damdamin at saloobin na gustong ipahayag. Malalaman natin yan at malaking tulong ang tinatawag nating ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental ay lumilinang at nagpapaunlad sa paraan ng pagbigkas ng anumang salita o pahayag upang maging wasto ang kahulugan. Wala itong katumbas na letra sa pagsulat. Sa pamamagitan nito, naipapahayag ang damdamin, saloobin, at kaisipang ipinahahayag upang matukoy ang intensyon ng nagsasalita. Naririto ang mga uri ng ponemang suprasegmental: diin, tono o intonasyon, antala o hinto. Naririto ang unang uri ng ponemang suprasegmental: diin. Ito ang lakas o pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig ng salita na nagpapabago sa kahulugan nito. Halimbawa, baka. Ang kahulugan ay isang uri ng hayop. Baka. Ibig sabihin, ikaw ay nag-aalinlangan. Buhay. Kalagayan ng tao. Buhay. May hininga. Ang isa pang uri ng ponemang suprasegmental ay yung tono o intonasyon. Ito ang taas-baba ng tinig na nauukol sa pagbigkas ng pantig ng isang salita upang mabisang maihatid ang mensahe kasama ang damdamin at saloobin sa pakikipag-usap. Ang tono o intonasyon ay tulad din ng musika na may tono. May bahagyang pagbaba, katamtaman, at mataas na tono. Halimbawa, sa salitang maganda. Kung bibigyan natin ito ng tono na ibig sabihin ay pagpapatunay, ganito ang magiging tono. Maganda. Maganda. Kung ikaw naman ay nag-aalinlangan sa kanyang kagandahan, ganito naman ang magiging tono nito. Maganda. Isa pang halimbawa ng ponemang suprasegmental ay ang antala o hinto. Ito ang saglit na pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng nais iparating sa kausap. Maaaring gumamit ng kuwit o guhit na pahilis bilang pananda na ikaw ay hihinto sa iyong pagbasa o pagsasalita. Naririto ang halimbawa. Hindi Juan, Rodrigo ang pangalan ko. Pagbigkas ito na ang hinto ay nasa Juan. Nangangahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya ay si Rodrigo. Hindi. Juan Rodrigo ang pangalan ko. Pagbigkas ito na ang hinto ay pagkatapos ng hindi.
Nagbibigay ito ng kahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya ay si Juan Rodrigo. Hindi Juan Rodrigo ang pangalan ko. Pagbigkas ito na ang hinto ay nasa hulihan. Ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Juan Rodrigo. Naunawaan ba ang araling tinalakay? Masusubok natin yan sa pamamagitan ng pagsasanay. Pag nasagot ninyo ang mga pagsasanay na ito, nangangahulugan lamang na naintindihan ninyo ang ating tinalakay. Ngayong alam mo na ang iba't ibang uri ng ponemang suprasegmental, marapat lamang na bigyan kita o bigyan ko kayo ng pagsasanay. Ang una, suriin ang magkapares na salita sa bawat bilang. Isulat ang kahulugan batay sa wastong bigkas nito. Ang ikalawa naman, ilalahad sa wastong tono ang mga pahayag batay sa nakatalang intonasyon ng nagsasalita. Gamitin ang isa sa bababa, dalawa sa katamtaman, at tatlo sa mataas. At ang panghuli naman ay may kinalaman sa hinto o antala. Ipaliwanag ang kahulugan ng sumusunod na pahayag ayon sa hinto at antala. O hayan, natapos na ang pagsagot ninyo sa ating pagsasanay. Inaasahan ko na nakapasa kayo. Hanggang sa muli sa mga susunod pa nating mga aralin sa Asignaturang Filipino. Mag-ingat tayong lahat at patnubayan tayo ng Panginoon Diyos. Ito ang inyong guro sa Filipino, Ma'am Fleur.